Ruru, anong susunod sa Black Rider? Kasi parang tumodo na eh, di ba? Meron pa bang itotodo? Well, of course, Lolong Season 2, meron pa. Dito sa Black Rider, bukod dito, wala na. Well, kasi ang sabi sa amin, ayaw naman nila kasing tapusin lang yung Black Rider ng ganyan. So, gusto namin medyo open ending. So, parang Lolong, baka magkaroon ulit ng another season. So, ganun. For sure, gusto namin laging nile-level up yung mga projects na ginagawa natin. Kung mas kuma-action yun, dapat mas ma-action sa susunod. Pero gaano katindi ang action? Meron ka pa bang ititindi? Kasi parang lahat nga na-experience mo na eh. Na-aksidente ka na or... Siguro, gagawa tayo ng eksena, mag-skydive na ako. Seryoso? Willing ako gawin yung mga ganyan. Hindi mo pa nagagawa yun ever. Pero may experience ka na ng skydiving? I did, lang siya eh, parang dito lang sa atin. Okay. So parang, wala talaga. So wala pa. Gusto ko sanang, hopefully someday, yung mga ganong klaseng stunts, magawa ko rin po. Bakit risk taker? Parang buwis buhay lagi ang mo. Wala ka na dun sa ingat level eh. Nandun ka na sa... Kasi parang syempre, syempre dito, tumatanda naman din ako and ayokong mag-settle lang sa kung ano yung alam kong kaya ko. Yung risk kasi ang katumbas niyan lagi or yung kapalit ng risk ay laging achievement eh. Or parang laging nag-i-improve ka. Kumbaga kasi tumatapang ka, mas nagiging matibay ka. So, yun, parang gusto ko laging nire-risk yung sarili ko. Hindi naman para ipahamak yung sarili ko. Kundi para gawin yung mga bagay dun sa edge na mga kaya ko. Pero yun na ba yung kaya mo? Sa tingin mo ang pinaka o mas... Marami pa, for sure. Siyempre, when you're doing an action series, medyo tight budget tayo dyan, di ba? Hindi naman po, not totally nagagawa po natin yung yung mga naiisip po natin. So hopefully, makagawa ko ng isang action film. Okay, yun nga yung gusto kong itanong eh. Kasi action film na talagang full action. Talagang maraming may mga stunts. The likes of Robin Padilla style dati pa, di ba? Parang of course, gusto nating i-level up din yung mga ginagawa rin natin, yung mga napapanood natin sa Hollywood, like John Wick, di ba? Kasi parang pagka pinapanood natin, kaya din po natin yan kung meron lang po talaga tayong budget, resources, kung meron lang po talaga tayong, tulong. So, yun, hopefully, ayun po yung pinapangarap at pinagpipray ko ngayon after this. Pero kailan ba yan mangyayari sa tingin mo? Sana meron ka bang time? Black Rider dito Meron ka bang time element? Kasi siyempre sabi mo hindi ka naman bumabata na ngayon hanggang kaya mo pang gawin lahat. Yes. Sa totoo lang dito doon, kahit na umabot pa ako ng 60, willing akong gumawa pa rin ng mga stunts. Kaya kailangan ko rin talagang alagaan yung sarili ko when it comes to like nag-therapy pa rin ako. I always work out. Kailangan mo pa rin alagaan yung sarili mo eh para yung longevity ng career at ng buhay mo mas humaba pa talaga. Pero hindi ka ba nahihirapan? Parang solo ka sa tronong ganyan ngayon. Kasi hindi mo naman kasing age yung iba. Tututusin ng bata mo. Yeah. So wala kang karipal, wala kang kalaban. Ano bang feeling ng gano'n? Mas na-challenge ba siya or... Actually, Tito Don, hindi naman, sabi ko nga diyo, parang for me, it's not the competition talaga eh. Parang, pero sa showbiz, kailangan ng syempre, competition. Sa showbiz, di ba maraming ganyan. Pero ako kasi ang mentality ko, ever since na nagsimula po ako, ayoko talaga makipag-compete. Okay. Hindi talaga ako competitive na tao. Even nung nag-running man ako, parang kailangan mo siyang gawin. Of course, porsigido akong gawin. Pero ayoko makipag-kompetensya. Yung parang lagi kong hinahanap yung isang place o isang lugar kung saan alam ko na hindi ko kailangan makipagkompetensya sa napakarami. Okay. So mas okay sa'yo na solo kang nasa ganyang estado? Hindi naman sa mas okay. Of course, darating at darating. I mean, din po kasi sa TV, kalaban mo si Coco Martin, di ba? At hindi naman talagang pukpukan din naman ang... Kaya lang when it comes to age and ang layo naman. So ikaw solo mo talaga, wala kang kasing age mo na nag-action. Ngayon, unlike before, like sila Raymart Santiago, sabay-sabay sila eh. Marami sila, ikaw sumusolo level. So, siguro Tito Don, advantage mo ba yan na ikaw lang ang may kayang
gawin yung mga bagay na yan? I mean, of course, hindi naman mawala. Happy ako na ako lang po yung nabibigyan ng ganitong klaseng project kasi wala akong kaagaw sa mga proyekto, Kaya nga di ba? eh. Pero, hindi naman po kasi ako dito doon yung madamot. Alam mo yung ganyan, parang lagi kong sinasabi sa mga batang generation, like sila Allen, yan, sila Bruce, yung even si Miguel, Okay. kinakausap ko si Miguel, even lahat ng mga nakakatrabaho ko na halos kasing edaran ko, lagi ko sinasabi sa kanila, mag-training kayo. Kasi parang bumabalik po yung action ngayon eh. Okay. So lagi ko sinasabi, pwede Na, silang na pinababalik, samahan. na pinabalik nyo kasi. Yes. So parang, parang, parang willing akong ibahagi po yung knowledge na natutunan ko when it comes Mag-mentor to din kahit action. papaano. At ayoko po kasi yung tipong, sige, huwag na kayo pumasok dito, ako Para lang ikaw na dito, lang. aangkinin ko to. Hindi naman po ako ganung klase dito doon. Parang, for me, the more the merrier. Kasi magkakaibang tao naman po kami. It's not just about the competition nga, di ba? Parang, for me, magkakaibang tao kami, iba-iba rin yung klase ng mga ginagawa po namin. Kahit sabihin mong action yan, may mga ginagawa ako na iba sa ginagawa niya. So, hindi dapat para ipagdamot yung mga projects na ginagawa ko namin. Pero ikaw ba ngayon ang pinakamagaling na action star, young action star sa Pilipinas na sabihin na natin? Wow, hindi ko pwede sabihin yan kung ako'y pinamagaling. Kasi wala ka lang kalaban. Ayan, yun ba? Yun nga, kasi nga wala kang kalaban, so tanggap mo ba yon na parang action prince or... Wow. Kasi matagal nang walang ganyang title eh, walang pinagpapasahan ng title, di ba? So kayong ikaw nga lang, kaya iniisip ko, walang kalaban si Ruru, no? Yun nga po dito doon. Parang... Nakakalaki ng ulo ba pag sinasabing... Hindi naman. ikaw na? Hindi naman. Parang parang surreal pa rin. Yung parang alam mo yun na pangarap ko po kasi ito eh. Parang napakasarap lang. Parang meron niya akong isang moment dito doon na parang sinabi ko kay Bianca, sabi ko, mahal, alam mo, masaya ako. Sabi niya, bakit? Parang masaya ako sa kung anong meron ako. Na kung sakali man na, huwag naman sana, mawala ako bukas. Alam ko na nasa masayang estado ko ng buhay ko. Of course, marami pa po ako mga pinapangarap dito doon. Marami pa akong gusto ma-achieve, like makagawa ng isang action na pelikula, di ba? Pero ito pong mga pinagkakaloob po sa akin ng Panginoon Diyos at pinagkakatiwala sa akin ng network, happy ako. At parang yun pa lang, sobrang grateful na ako. And dun po sa happiness at sa pagiging grateful na yun, parang gusto ko pa. May ibubuga pa naman, marami pang ilalabas. Ang sarap mabuhay pagka binubuhay mo yung pangarap mo eh. Diba? Pero- Parang ito na siya eh. Pero bakit sa tingin mo, binibigay, kasi Ruru kung tutusin, hindi naman ikaw ang pinakagwapo. Yes, of Hindi naman course. ikaw ang pinakamagaling umarte, Yes, diba? of Hindi course. naman ikaw ang pinaka-sobrang sikat. Yes. Actually, hindi ka nga nanalo sa contest, Yes. diba? Pero why do you think nabigay sa'yo lahat ng yan? To be honest dito doon, hindi ko rin Hindi po mo alam. alam. Pero I would say, Although pinagtrabahuhan mo rin. At tiwala rin ako sa sarili ko. Like kahit saan mo akong ilagay, alam ko sa sarili ko na I am the hardest worker inside the room. Okay. Na hindi kasi, sanay kasi akong underdog eh. Sanay ako na hindi ako yung pinaka-pogi. Sanay ako na hindi ako yung pinakamagaling umarte. Okay. Sanay ako na hindi ako yung pinakamagaling kumanta o pinakamaganda yung katawan. Lampa, yung parang patpatin ako dati. Of course. Sanay akong Na ganun ganun. eh. Kaya kailangan ko laging mag-exert ng extra effort para lang makita nila ako. So lagi pong ganun yung mentality ko kahit na sabihin natin na opo, pinagkalooban ako ng lolong, napagkalooban na ako ng Black Rider. Pero I always love the feeling of being the underdog. Kasi pag underdog ka, wala kang talo. Ang goal mo lagi is mag-improve. Ang goal mo lagi is mapansin nila. Ang goal mo lagi is maipaglaban yung sarili mo. So alam ko na yun po yung meron ako na habang buhay kong dadalhin. Kanina yung sabi mo parang kahit mawala ka, masaya. Bakit pumasok sa isip mo yung masayang-masaya ka? Tapos medyo emotional ka habang sinasabi mo eh. Kasi dito doon, Parang hindi ka makapaniwala. Yes. Hindi talaga ako makapaniwala. And at the same time, because of what's happening, I mean, dumating yung pandemic. Para bang ang daming
ang daming bigla-bigla na lang nangyayari. Di natin, ang daming mga gera, ang daming mga sakuna, ang daming mga sakit na nagkakalat. So di natin masasabi kung hanggang kailan ang buhay po natin. Hindi, bakit ka nag-emotional? Nung time na yun with Bianca? Para bang as early as now, Tito Don, sa murang edad naming dalawa ni Bianca, parang natutupad po namin yung mga pangarap namin ng ganito kami kabata. Na para bang, syempre, pagka nandito kasi sa ganitong industry, alam mo na it will take 10, 20 years to achieve your dreams. Correct. But right now, at kahit ma-achieve mo, pwedeng saglit lang mawawala agad. siguro maswerte po kami na we started ng bata kami. Kaya ang dami na po namin natutunan. And nung naging kami ni Bianca, sobrang dami na rin namin natutunan sa isa't isa na naa-apply din po namin sa mga trabaho namin. So parang, yun lang, parang bigla lang siyang pumasok sa utak ko na happy ako. Happy ako na parang binubuhay ko ngayon yung pangarap ko, na nakakagawa ko ng mga action na teleserye. Happy ako na nakakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga kabataan. Happy ako na nabibigay ko yung mga gusto ng pamilya ko, ni Bianca, ng mga kaibigan ko. Para bang kung sakasakali man na magunaw ang mundo kinabukasan, alam ko na nandun ako sa posisyon na masaya ako. Pero alam ko na hindi pa enough itong mga ginawa ko na to. Because, of course, gusto ko ma-maximize dito doon. Gusto ko matupad lahat ng mga pinapangarap ko. Pero, lagi naman kung may nilalaan ng Panginoon Diyos. Minsan may gusto tayo, pero meron pala siyang ibibigay na iba, di ba? So parang, yun lang, happy lang po ako sa kung nasan po ako. Pero syempre hindi naman ikaw ang pinakamabait, di ba? Of course. Bakit sa tingin mo, ikaw yung binibless? Di Kasi naman, usually, parang- di ba, sinasabi nila pag mabait ka, be-blessed ka. In your case, I know naman hindi ka naman pinakamasama. Of course. Sino sa tingin mo yung nagbibigay ng swerte sa'yo? Must be somebody from your family or... It's the faith na meron ako dito doon. Parang, alam ko kasi noong time na dumaan ako dun sa matinding pagsubok, dun sa parang lowest point ng buhay ko, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon Diyos na para bang meron akong kakampi. Kasi noong time na yun, iiyak ako bago matulog. Pagkagising ko, umiiyak ako. Naka-quarantine kami nun sa lolong eh. So 10 days, wala akong kasama sa kwarto. So para ako nababaliw. Para ba Talagang matinding anxiety lahat-lahat. Anxiety talaga. And then umabot sa point na parang never ko question yung Panginoon Diyos eh. Never ko siyang tinanong bakit kailangan mangyari sa akin. Bakit ganito? Wala, never ako na ganun. Parang lagi ko sinasabi na, Ama, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya to. Or Ama, kailangan ko po ng yakap niyo, kailangan ko po maramdaman yung pagmamahal niyo kasi kung hindi ko po mararamdaman to, parang susuko na po ako. And naramdaman mo yun? Naramdaman ko na para bang nandito ako, huwag kang matakot, sasamahan kita sa lahat ng pagkakataon. So para bang pumasok sa utak ko na baka sinusubok lang niya ako. Okay. Baka kailangan ko lang talaga itong pagdaanan para bang mag-improve ako. Para hindi ko i-take for granted yung mga bagay. Kasi kung sakali dito doon, let's say, bago mangyari, kunyari, unang taon ko pa lang sa showbiz, na-achieve ko na agad yung lolong, na-achieve ko na agad yung Black Rider, for sure, lalaki ulo ko. For sure, hindi ako ganito. For sure, hindi ako ganun makitungo sa mga kapwa ko tao, sa pamilya ko. Pero dahil dun sa matinding pagsubok na pinagdaanan ko